Guys, alam nyo ba na may bagong loan app na nakita ko sa Google Play Store at ayon sa loan app na ito ay pwede daw umutang hanggang 60,000 pesos. Pero totoo kaya yung 60,000 pesos, di ba? Kasi marami ngayon yung mga nagsisilabasan nga sa Google Play Store, yung mga bagong loan app maging sa App Store na nakakaloka lang yung mga ads nila na parang okay utangan. Pero sa dulo ng loan application ay hindi maganda pala. Napaka short term lang, matataas yung mga charges. At yung mga iba pa nga, auto-reject. Ilang minuto lang or within 2 minutes, di ba, rejected agad yung loan application. Kaya nga, para sa mga laging naghahanap ng pwedeng mautangan online, sana mapanood mo yung buong video nito para syempre bago mo pa i-download, abay alam mo kung ano ba yung ma-experience mo sa loan app na ito. So ito nga, yung Napakatala Easy Online Loan under ng DSNC Lending Investors or DSNC Lending Investors, no? May 4.9 star. Aba, malapit-lapit na ito sa sa perfect or 5 star. Pero syempre, sana hindi tayo nagre-rely sa ganito na porkit mataas yung star, parang akala mo okay utangan. Kasi minsan, yung mga empleyado nila, yung naglalagay ng mga star na ganito. So, kung mapapansin niyo sa baba, 62 reviews lang. Ibig sabihin, unti pa lang talaga yung nagtatry na umutang sa loan app na ito. 1,000 plus downloads yung nakalagay dito. So, bago ko nga utangan, ay nag-check ako sa SEC nga. Registered ba yung company na ito? And pagka-check nga natin sa SEC, ay aba, registered daw ito. May company name, SEC number, date registered, at yung status ay registered. Meron pa silang nakalagay dito na license number or secondary license details. Merong license number na 362 at type lending and date issued none, status none. So, ganyan pa man mga ka-ins-review ay sinubukan ko nga na i-download yung loan app na ito at utangan. At nag-check nga din tayo ng mga nag-try na umutang dito yung mga reviews nila. At meron akong isang nakita dito sa 1 star na Scam Loan Shark. Yun lang yung nakita ko kaya nga subukan natin. At eto, 60,000 pesos nga daw yung pwedeng utangin. 180 days yung terms. Totoo na naman kaya itong 180 days or halos na sa 6 months na payment terms mga ka-ins-review. Pero huwag kayong agad-agad maniwala sa mga pa-eme or yung mga pa-ads ng iba't ibang mga loan app na kesyo mahaba yung payment terms, mababa lang yung mga charges kasi doon talaga natin malalaman sa dulo nga ng ating loan application. Kagaya nito, napakatala talaga. So dahil siguro yung Tala, isa sa magandang loan app, marami nang gumagaya na nilalagay nila lagi itong Tala. Meron pa nga isa, Tala Lending. Ewan ko, may isa pa na loan app na gumamit na naman ng Tala sa App Store. At ngayon, dito sa Google Play Store naman, Napakatala na naman daw yung name ng loan app na ito. Pero take note itong Napakatala loan app ay iba po doon sa Tala. Yung isang Tala na legit. Okay, so ito, interest rate 0.05% per day na naman daw. Pero mga ka-ins-review ito lang yung pinagtataka ko kasi yung nag-send sa akin ng one-time password or OTP, pera agad. So, di ba kasi may loan app na pera agad yung pangalan? So, ibig sabihin kaya itong pera agad ay pinalitan lang yung pangalan ng Napakatala. Pera agad dating pangalan, tapos pinalitan ng Napakatala. Kasi di ba itong pera agad ay may ganun na loan app before. Kaya nga itong mga loan app or like yung sinasabi na yung mga loan app ay nag-iiba lang sila ng pangalan. Kunwari may issue sila, mag-iiba lang sila ng pangalan, babalik ulit sila sa Google Play Store. Kaya talaga, hindi ko na alam kung kaya pa ba ng sugpuin or hindi na natin talaga mawari kung kaya pa ba ng mga ahensya ng gobyerno na sugpuin yung mga loan app na may tataas na charges. Pero syempre, tsaka lang din naman sila action kung marami yung mga nag-report talaga ng hindi magandang experience. Kaya nga itong pera agad at Napakatala, hindi natin alam kung isa lang talaga ito, no? Tinuloy ko pa rin yung loan application ko at ito, kailangan makapag-submit ng isang valid government ID like driver's license, PRC, SSS, passport, postal, at yung UMID ID. So sa akin kasi, kapag umutang ako, UMID ID talaga yung nilalagay ko. Kailangan kong mag-submit ng isang valid government ID at ito, kailangan nating sagutan itong identity information, yung work information, emergency contacts, at yung withdrawal information. So, dito sa identity information, like yung education, marital status, number of credit cards, email, gender, at yung residential address, then work information, company name, company address, address details, company phone number, profession, at work experience, then emergency contacts. Mag-upload nga tayo ng mga personal references at ito, withdrawal information.
Okay, e-wallets or via bank. So, e-wallets lagi yung pinipili ko. Sa GCash nga. So, di ba ang pambungad nga ng loan app na ito ay malaki yung pwedeng mautang. Pero sa dulo nga ng aking loan application, naging 3,000 pesos lang pala. Okay? At merong pagpipilian dito na 2 periods at meron ding 3 periods. Merong nakalagay dito na upfront service fee na 750 pesos. So, kung interest 420 plus yung upfront service fee na 750, ang magiging total ay 1,170. So, naloka ako dito sa upfront service fee na 750 plus meron pa itong nakalagay sa taas na interest na 420 pesos. Ibig sabihin, napakalaki yung ikakaltas nila. Tapos kung magkano lang yung matitira, yun lang yung ipapadala ng loan app na ito sa akin. So, isang loan app na naman mga ka-interview na may matataas na charges at napaka-short term lang din ito. Hindi siya maasahan, hindi siya maganda i-consider utangan kasi nga short term lang. Kaya nga hindi siya magandang i-consider utangan. Kaya itong loan app na ito ay hindi ko na naman nire-recommend sa inyo. Yun nga, mataas itong charges niya. Upfront service fee, 750 pesos. So, ang hindi pa maganda, ikakaltas nila yung iba't ibang charges. Tapos kung magkano yung matitira, yun lang yung ipapadala nila kay borrower. At syempre, doon sa due date nila, kailangan mong bayaran ng buo yung amount na inaprubahan nila kahit hindi mo natanggap ng buo. Kasi di ba marami silang mga kinaltas na iba't ibang mga charges. Tapos yung natitira, yun lang yung ipapadala kay borrower. Kaya nga itong loan app na naman na ito, itong napakatala, ay ginaya lang nila yung tala name na legit. Pero itong napakatala nga ay hindi siya okay utangan. Maaring registered yung company nila sa SEC at may secondary license number para makapag-operate as lending. Pero napakataas pa rin yung mga charges niya, mga ka-interview. Short term lang din. Kaya nga hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin talaga yung desisyon kung utangan nyo pa rin yung loan app na ito after nyo na mapanood yung buong video natin. At kung may mga experience pa kayo dito, maaaring approve yung loan application nyo at due date nyo na. O di kayo nag-post yung loan application nyo, ano yung na-experience nyo sa collector nila. Sana po i-comment nyo po yan para mabasa ko at makita din ng mga iba na nagbabalak pa lang or gustong subukan na utangan itong napakatala. So, based on my experience, hindi siya magandang utangan. So, please, huwag nyo nang utangan. So, yun lang. Thank you for watching and see you sa aking next video. Bye!